PCO Secretary Jeroes ay sisibakin na ni Marcos Jr. Bakit nga ba, mga kababayan po natin? Ang itinanong po ng isang mainstream media kay Claire Castro, bakit daw po nang bablock ng mga text messages na humihingi lamang ng verification para dito sa trending picture na ito, kung saan magkasama po itong si Jeroes, itong si Erwin Tulfo sa isang sangkot sa mga umano'y nandukot, umatay, nagtapon ng mga bangkay doon sa lawa ng Taal. So itong si alias Brown, palagay ko mga kababayan po natin, ayaw ni Marcos Jr. na madungisan itong PCSO. Kaya siguro maaga pa lang, bago pa lumaki ang isyong ito ng nawawalang sabungero, itatanggalin niya na po itong si Jeroes. At isa pa mga kababayan po natin, tandaan natin, napakarami na po ang mga naging PCO secretary. Pero tingnan nyo po, hindi nila kayang linisin ang madumi at mabahong pangalan nitong si Bongbong Marcos. Ngayon, madadagdagan pa yung baho, alingasaw, dumi, dahil dito kay Jeroes, kung mangyayari, mga kababayan po natin, ako po. Pero anyway, panoorin muna natin itong tanong ng mainstream media dito po kay Claire Castro. Right? We received a photo of Senator Erwin Tulfo and PCO Secretary Jay Ruiz with one of the whistleblowers in the missing Sabongero case, alias Brown. What's the palace's take on this, ma'am? Ang nakausap po natin mismo ay si Secretary Jay Ruiz. At tinanong natin kung ano yung affair, kung saan siya naroon at nakuha ng litrato. Ayon sa kanya, ito daw ay kaarawan ng isang social content creator, social media content creator. At kung siya man ay nakumbida, ito ay kanyang pinaunlakan. Siyempre, pinaunlakan. Pero alam mo naman siguro kung sino yung mga involved dyan. At the same time, matagal na po itong issue ng mga sabungeros. Mga kababayan po natin, 2021, 2022, hanggang pinatahimik nila ito. Pero ngayon, binuhay nila. At habang ito ay nanahimik, nandiyan pala si Jeroes ay kasama umano itong si alias Brown. So, ano po yung connection nito? At mukhang ayaw po malink agad ng nasa Malacanang. Pero kung sino man yung mga nakasama doon, na kinumbida nung nagse-celebrate ng birthday, hindi na po niya hawak yon. Hindi niya talaga hawak yon. And ma'am, just a follow-up. We reached out to Sec J about this, and it appears that the secretary blocked me when I Black ha? Bakit nang bablock? Di ba? Kung wala ka namang tinatago, humingi lang sa'yo ng verification, bakit ka mang bablock? Ibang klase na yan. asked for clarifications about this. And we remember the president saying that his administration is open to dialogues and questions and even criticism. So what does the palace make of this situation, ma'am? For a while. Bingi. Black o bluff? Maglinis ka na ng tainga mo, Claire Castro, no? Mukhang si Claire Castro nabibingi na kasi sa mga questions nitong si Edin Santos. Kaya pati yung black at saka bluff, hindi niya maririnig. Blocked. Hindi ko po yun natanong mismo kay Secretary Jay. So, alamin natin kung paano ba nangyari na kung tawag ba yon? Text nga po, message po. Syunga-syunga talaga. Text or what? Message, ma'am. A message and then, so, tanungin po natin. Hindi ko po yan na itanong. Ngayon ko lang po yan narinig. Pero, yan nga po mga kababayan po natin mukhang ganito po ang isa sa rason na nakikita po natin. Una-una, wala naman kasing magandang ginawa itong si Jeroes bilang PCO secretary. Dahil, imbis na pagandahin ang imahe ni Marcos Jr., lalong nasisira pa. Imbis na lalong pataasin ang ratings ni Marcos Jr., lalong bumababa. Dinagdagan pa nitong si Claire Castro. Kaya, tama lang yun na si Jeroes lang muna yung tanggalin. Huwag muna si Claire Castro para manatiling pababa pa rin ang ratings ni Marcos Jr. And pataas ng pataas ang mga Duterte dahil sa kanilang ginagawa. And sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag itong si Jeroes. Sinasabi niya nga, umimbita lang po siya. Pero maganda kung siya mismo yung sasagot sa mga katanungan ng media. Pero paano kasi mga kababayan po natin, PCO secretary ka, pero umiiwas ka sa pangkatanungan ng media,
tapos mangbablock ka. So, anong ibig sabihin yan? May tinatago ka. Yun lang ang ibig sabihin. Okay? So, bago tayo magtapos, mga kababayan po natin, puntahan muna natin itong plano ngayon ng gobyerno ni Marcos Jr., no? Ito nga po, no, pinag-iisipan, pinagpaplanuhan, o kunwari pinagpaplanuhan lang nila na ibaba na daw po yung mga online gambling sa ating bansa. Okay yan, no? I-ban nyo na po yung lahat na online gaming dahil marami na po naghihirap dyan, marami na pong napurdoy dyan, yung mga dating naka-porwells, no, naka-chinelas na lang ngayon, no, dahil sa pag-aantay ng 10 times, at marami po yung mga artista and malalaking content creator yung nagpo-promote pa niyan, Diyos ko. At pati bata po. Kaya ang ginawa nitong Marcos Jr. talaga, imbis na paluwagin, pagandahin ang buhay ng mga Pilipino, lalo pang ginawang kalbaryo dahil po dito sa kanyang inaprobahan na nitong online gaming, itong PIGO, Philippine Inland Gaming Operation sa ating bansa. Di ba? So, tinanggal mo nga yung POGO, dahil hindi ka na kumikita, pinasok ang PIGO. Baka sa PIGO, mas malaki yung bigayan. O, kaya naging inland na lang po yun nangyari. At lumalabas pa sa mga investigasyon, yung mga dating operator ng PIGO, ng POGO, ay pumasok na sa PIGO. So, walang nangyaring pagbabago. Kundi, mas naging worse pa. Parang yung sitwasyon ng ating bansa. Imbis na gumanda, ay nagiging worse pa dahil sa pag-upo nitong si Marcos Jr. Oh, di ba? Okay, mga kababayan po natin, yan lang po muna yung ating update. And bukas po ha, yung ating comment section. So, open po yan sa mga komento at opinion nyo po, mga kababayan natin. Maraming salamat and God bless, mga kababayan.